ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Russia, niyanig ng magnitude 8.7 na lindol. Tsunami warning, inilabas ng FIVOX sa ilang coastal area sa bansa. 87 DOH hospitals na zero balance billing. Tiniyak na well-equipped sa pangangailangan ng mga pasyente. Mga anomalya sa budget at pondo sa ayuda, isiniwalat ni Congressman Toby Tiangco sa MBC TV correspondence. Mag-asawa, pinagbabaril habang nagtitinda, isa patay. Sa MBC TV Sports, Carlo Biado gumawa ng kasaysayan matapos makuha ang ikalawang World Pool Championship title. At sa showbiz battle, Sara Geronimo, SB19, inilabas na ang kanilang collab song na Umaaligid. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naglabas ng tsunami alert ang FIVOX sa ilang baybayin sa bansa matapos tumama ang magnitude 8.7 na lindol sa Kamchatka, Russia. Ayon sa FIVOX, inaasahang tatama ang tsunami waves bandang 1:20 ng hapon at 2:40 ngayong hapon na may taas na humigit kumulang 1 metro. Inaabisuhan ang mga nasa sumusunod na lugar na lumayo sa dagat at huwag pumunta sa mga baybayin ng Batanes Group of Islands, Albay, Dinagat Islands, Cagayan, Sorsogon, Surigao del Norte, Isabela, Catanduanes, Surigao del Sur, Aurora, kasama rin ang Northern Samar, Davao del Norte, Quezon, Eastern Samar, Davao Oriental, Camarines Norte, Leyte, Southern Leyte, Davao del Sur at Davao de Oro. Pinayuhan din ng mga may-ari ng bangka sa mga nabanggit na lugar na siguruhing nakasecure ito at malayo sa waterfront. Sa kaugnay na balita, mabilis na pinalikas sa mga residente sa Kamchatka Peninsula sa Russia matapos yanigin ng magnitude 8.7 na lindol kaninang umaga oras sa Pilipinas. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa buong mundo kasunod ng magnitude 9 na lindol noong 2011 sa Japan. Ang balitang yan sa pagtutok ni Arnold Herrera. Niyanig ng 8.7 magnitude earthquake ang bahagi ng Kamchatka Peninsula sa Russia nitong mag-aalas 7:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Ayon sa US Geological Survey o USGS, maaaring tamaan ng mapanganib na tsunami ang Pacific region kabilang na ang Japan, Canada, ilang isla sa Alaska at US to Mexico border. Ito nang may tuturing na pinakamalakas na lindol na tumama sa buong mundo matapos ang nangyaring 2011 magnitude 9 earthquake sa Japan na nauwi sa kalunos-lunos na delubyo ng tsunami at ikinasawi ng higit 18,000 katao. Agad namang pinalilikas ng local governor ng nasabing peninsula ang mga residente at asahan ng mga malalaking alon na aabot sa 3 hanggang 4 na metro ang taas. Gayunpaman, wala pa namang naitatalang casualty ang mga otoridad at no to minimal damage lamang ang naitala sa kanilang mga infrastruktura. Habang nagtaas na rin ang tsunami advisories ang Japan, Russia, Hawaii at Alaska na agad na ring pinalilikas sa mga residente na malapit sa baybaying dagat, kabilang ang Kamchatka Peninsula sa Pacific Ring of Fire na madalas na ring tamaan ng mga paglindol at volcanic activities. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, all systems go na ang halos
o halos 90 ospital ng Health Department o Department of Health na saklaw ng direktibang zero balance billing ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ulat sa bayan o SONA noong Lunes. Tiniyak din ng DOH na kumpleto sila sa mga gamot at medical supplies para sa ikagiginhawa ng mga pasyente. Magbabalita si Wina Hesoro. Handang-handa na ang 87 ospital sa ilalim ng Department of Health para sa pagpapatupad ng zero balance billing na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA noong Lunes. Sa panayam ng DZRH News kay DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, tiniyak niyang kompleto sa gamit at pasilidad ang mga DOH hospital tulad ng East Avenue Medical Center, Vicente Soto sa Cebu, Southern Philippines Medical Center sa Davao at marami pang iba upang matiyak na hindi na kailangang bumili ng gamot o magpalaboratory sa labas ang mga pasyente. Ipinaliwanag ni Domingo na saklaw ng zero balance billing ang mga gamot, bayad sa doktor o professional fee at lahat ng kinakailangan sa basic accommodation gaya ng shared ward na may ventilation at sa karamihan ngayon ay may aircon na rin. Nilinaw niya din na hindi na charity ward ang itatawag dito upang maiwasan ang negatibong konotasyon. Ayon kay Domingo, para itong economy class aeroplano, simple pero ligtas at kompleto ang serbisyo. Layunin ng programang ito na hindi na kailangan pang tumawid sa butika o maglabas ng sariling pera ang pasyente para lang gumaling. So yung ating zero balance billing, parang magkakakabit lahat niyan. Si DOH ang sasagot dun sa mga tinatawag na mga average, yung mga bultuhan, maramihang bilihan. Pero pag may mga pumapalo ng mga 500,000, which is yung angioplasty, sumasagot si PhilHealth. Ganun po yung nagiging arrangement niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung marami ang nagbunyi sa zero billing na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ospital sa nagdaan nitong SONA 2025, nangangamba naman ang mga ospital na hindi sakop ng direktibang ito. Ayon sa isang senador, baka isipin ng publiko na lahat ng ospital sa bansa ay libre na, gayon din ang lahat ng serbisyong medikal. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Nagpasalamat si Senador Pia Cayetano sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakauling State of the Nation Address Usona na zero billing sa mga ospital dahil 5 taon na itong nagdedepensa sa budget ng Department of Health at ngayon lang niya nalaman na kaya na pala nilang magpatupad ng zero billing sa mga pasyente. Masaya siya kung ito ang direksyon ngayon ng DOH, ngunit kailangan mapatunayan ito sa mga susunod na mga araw. Sabi ni Cayetano, ang mga nangangamba ngayon ay ang mga ospital na pinatatakbo ng mga local government units o LGUs. At baka akalain ng ating mga kababayan na pati sila ay kasama sa zero billing na pangako ng Pangulo. Bagamat nagpaliwanag na ang DOH na limitado lamang ang zero billing sa mga ospital na kanilang pinatatakbo, ay mahirap itong ipaliwanag sa tao ng mga mismong hospital staff ng mga LGU hospitals. Una nito ilinaw ng DOH na 87 ospital ng gobyerno lamang sa buong bansa ang magpapatupad ng zero billing alinsunod sa kagustuhan ng Pangulo at limitado lang ito sa mga basic health accommodations gaya ng naging paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo sa panayam ng DZRH. Marami sa ating mga kababayan ang umaasa na maging totoo na nga ang pangako ng Pangulo na zero billing sa mga government hospitals at hindi na nila kailangan mamalimos pa ng guarantee letter sa tanggapan ng mga politiko. As you know, 5 years na ako nag-handle ng budget ng DOH and hindi ako aware na kaya na pala nila mag no balance billing. So I'm happy kung doon tayo papunta, pero magkakaalaman talaga in the next few days kasi syempre yung mga tao, they will expect na gano'n ang mangyari. And naawa din ako sa LGUs kasi although sinabi naman it is for DOH hospital, syempre a lot of people yung access nila sa LGU. And the LGU, the mayors, sila ang i-expect ng tao. So we have to work together, like one unit dapat tayo because that is what the people will expect. Hirap ipaliwanag sa tao na DOH lang, LGU, but of course I understand the limitation of funding. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isinawalat naman ni Navotas Representative Toby Chanco ang mga umano'y anomalya sa sistema ng pagpopondo para sa social services ng gobyerno gaya na lang ng Ayuda sa Kapos sa Kita Program o AKAP. Ayon sa kongresista, kung hindi ka malakas sa House Speaker, wala umanong matatanggap na anumang pondo. Ang eksklusibong panayam ng DZRH kay Chanco, tinutukan ni Kyle Bulias. Iginiit ni Navotas City Representative Toby Tiangco na maanomalya ang sistema sa paglalabas ng budget para sa social services ng pamahalaan. Tinutukoy ni Tiangco ang mga programang AICS o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation, AKAP o ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program, tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers at ang MAIP o ang Medical Assistance for Indigent Patients o mas kilala bilang guarantee letters. Sa panayam ng DZRH, ikinwento ni Tiangco na dumadaan sa Office of the House Speaker ang mga request para sa karagdagang pondo sa mga naturang programa. Magre-request sa portal ng Office of the Speaker. So, re-request ka doon kung magkano. Siyempre, pag natutuwa sa iyo yung speaker, siguro katulad dati, natutuwa pa sa akin, napagbibigyan naman yung request ko, di ba? Siyempre, ngayon, medyo sinabi kong ganun yung sistema, hindi ko alam kung bibigyan pa ako dahil yung iba, pag ayaw nilang bigyan, hindi nila binibigyan. Sa programang 2x2, ipinakita ni Tiangco ang isang text message kung saan nakasaad ang isang kumpirmasyon ng request sa pondo mula sa Office of the House Speaker. Sabi ni Tiangco, ganito ang proseso sa lahat ng kanilang request at kapag hindi umano nagustuhan ng isang mambabatas, hindi sila mabibigyan ng pondo. Una rito, itinanggi na ng Kamara ang alegasyon ni Tiangco at iginiit na endorsement lamang ang inilalabas ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez at ang nag-aaproba lamang nito ay ang mga implementing agency katulad ng DSWD, DepEd at DOH. Samantala, sinabi rin ni Tiangco na may mga mambabatas na pumirma lamang para suportahan si Romualdez dahil sa takot na maipit ang kanilang pondo. Kaya takot na takot, pero siyempre walang aamin ngayon kasi takot, di ba? Takot sila nung pinapapirma sila ng support, sabi nila, pipirma na lang sila kasi baka nga ipitin yung mga pondo nila. So sinasabi ko, sige pumirma kayo. So, syempre, ang sinasabi nila, wala pa bang order, ano magagawin namin? Sabi ko, makisama na lang kayo muna. Matatandang hindi binoto ni Tiangco sa pagka-House Speaker si Romualdez at nagdesisyon nitong maging independent at hindi umanib sa majority at minority bloc. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mananatili bilang Palace Press Officer si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ito ang kinumpirma ni PCO Acting Secretary Dave Gomez 2 linggo matapos isumite ni Castro ang kanyang courtesy resignation. Ayon kay Gomez, maayos na ginagampanan ni Castro ang kanyang trabaho. Dahil dito, mananatiling mangunguna si Castro sa mga Palace media briefings at paglalabas ng official statements ng Malacanang. Mabilis na inalmahan ni Sarangani Representative Steve Solon ang aligasyon na siya ang Solon o kongresista na naispatang nanonood umano ng online sabong sa mismong pagbubukas ng 20th Congress. Paalala ni Solon, basahing maigi ang balita para hindi ma-fake news. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan. Maring itinanggi ni Representative Steve Chongbian Solon ng Sarangani na siya ang congressman sa viral na mga litrato na nahuling nanonood ng online sabong habang unang araw ng sesyon ng 20th Congress. Pinuna ni Solon ang ilang headlines sa mga PubMat o publication materials sa social media tungkol sa issue, dalang caption ay Solon na ispatang nanonood ng isabong. Ayon kay Solon, dahil dito inaakala tuloy ng ilang netizen na siya ang naturang mambabatas dahil sa kanyang apelyido. Paalala niya sa publiko na unawain ang mga binabasa at mga caption. Ang Solon ay isa sa mga tawag sa mga mambabatas o lawmaker. Gate ni Solon, hindi siya nagsusugal at hindi rin siya pabor sa online gambling. Sa gayon ay palaisipan pa rin kung sino ang naturang kongresista na nanonood ng online sabong noong unang araw ng sesyon ng Kamara habang naghahayag ng kanilang boto sa speakership race. Isa pang sidelight, meron din daw nanonood ng online na bilyar habang nagsesesyon
impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, gumawa ng kasaysayan ang billiard star na si Carlo Biado matapos nitong masungkit ang kanyang ikalawang World Pool Championship title. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling isinulat ni Filipino billiard star Carlo Biado ang kanyang pangalan sa kasaysayan matapos talunin ng defending champion na si Fedor Gorst with 15-13 final score sa laban para makuha ang kanyang ikalawang World Pool Championship title. Dahil dito, si Biado ang kauna-unahang Pilipino na naggamit ng dalawang kampeonato sa nasabing prestihiyosong paligsahan. Umarangkada agad si Gorst sa unang bahagi ng laro at nanguna ng 2-0, subalit nakahanap ng butas si Biado sa ikatlong rack matapos ang mintis na 5-ball ni Gorst. Doon na nagsimula ang nakakamanghang siyam na sunod-sunod na panalo ni Biado na umabante ng 9-2. Gayunman, hindi basta sumuko ang Ruso. Sa rack 12, isang mainit na safety battle ang nagbigay ng pagkakataon kay Gorst na makabawi. Mula rito, nakaabante siya at nailapit ang score sa 9-9 at muli sa 13-13. Ngunit sa rack 27, isang maling jump shot ang nagdulot ng scratch para kay Gorst na siyang nagsilbing puwang para muling makabangon si Biado at mauna sa 14-13. Sa huling rack, isang dry break mula kay Gorst ang tuluyang nagbukas ng pintuan para sa Pinoy Billiard Star. Kalmadong tinapos ni Biado ang laban, bit-bit ang tropeyo pabalik sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. SUV nahulog sa flyover sa Cavite. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump binawasan ang palugit ng Russia para tapusin ang gera laban sa Ukraine. At sa showbiz-spotted legendary musical na Les Miserables, bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sugatan naman ang dalawang katao matapos mahulog ang sinasakyang SUV sa flyover sa Noveleta o Cavite kagabi. Base sa investigasyon ng Noveleta Police, mabilis na minamaneho ng 38 anyos na lalaki ang sasakyang patungong Tanza, Cavite nang mawalan umano ng kontrol. Unang sumalpok sa bakal na poste ang SUV bago nahulog sa flyover. Patuloy na nagpapagaling ang dalawang sakay ng SUV matapos magtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing insidente. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang nationwide roll-out ng 20 pesos kada kilo ng bigas, kasado na rin sa 13 ng Agosto ang pagbebenta nito sa mga bodega ng National Food Authority o NFA. At ang unang maaambunan ng grasya, ang mga magsasaka. Ang mga detalye hatid ni Val Gonzalez. Simula sa darating na 13 ng Agosto, sisimulan na rin ng National Food Authority ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa ilalim ng 20 bigas, meron na o BBM program. Pero ayon sa Department of Agriculture, ang mga unang makakabili muna ay ang mga magsasakang nakalista sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Mula sa 10 kilos ng 20 pesos na bigas kada buwan, ang maaaring bilhin ng mga rehistradong magsasaka at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Ang pagsama sa mga bodega ng NFA para magbenta ng murang bigas ay lulunsad sa darating na buwan sa Region 2 at Region 3 dahil dito inatasan na ng DA ang NFA na maglabas ng 520,000 na 50 kilobags ng bigas mula sa kanilang reserba bawat buwan. Una nang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 18 bilyong pisong budget para sa rice program sa taong 2026. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga residente ng Puerto Princesa at Zamboanga City sa posibleng banta ng debris mula sa rocket launch ng China mamayang hapon. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mga residente ng Palawan at Zamboanga del Sur kasunod ng inaasahang rocket launch ng China ngayong hapon. Batay sa Memorandum No. 188 na inilabas ng NDRRMC, nakatakdang pakawalan ng Long March 8A rocket sa pagitan ng alas 3:41 hanggang alas 4:18 ng hapon ngayong Miyerkules, oras sa Pilipinas. Pinangangambang bumagsak ang ilang debris nito sa karagatan sa layong 120 nautical miles mula sa Puerto Princesa City at 42 nautical miles mula sa Zamboanga City. Inatasan na ng ahensya mula sa Campo Aguinaldo, ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DILG at DNR na magpatupad na pansamantalang restrictions at notice to mariners upang maiwasan ang anumang insidente. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency na huwag lapitan o kunin ang anumang debris dahil sa maaring nakalalasong kemikal. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Northern Luzon pa rin ang pangunahing apektado ng southwest monsoon bilang tanging weather system na umiiral sa bansa. Patuloy ang banta ng pagbugso-bugsong ulan at pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa buong Ilocos area, Abra at Benguet sa Cordillera, gayon din ang Batanes at Babuyan Islands. Kaugnay niyan, naglabas din ang pag-asa ng gale warning sa mga baybayin extreme Northern Luzon kahit hindi pa rin ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Makakaranas din ng mahina hanggang katamtamang ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Central Luzon, Rizal at nalalabing bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. At bagamat aaliwalas na ang panahon ang inaasahan sa Visayas at Mindanao, magbaon pa rin ang payong sa mga biglaan pero panandaliang ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Sa mga panahong ipinagkakait sa mga kababaihan ng edukasyon at karunungan, isang dalaga ang sumalungat at namukod-tangi sa lahat. Alamin na des ang kwento ni Sir Juana Ines de la Cruz. Si Juana Ramirez de Asbaje o mas kilala bilang Sir Juana Ines de la Cruz ay isang madre, manunulat at philosopher na nabuhay noong 1600s. Natuto siyang sumulat sa edad na 3, nagsimulang sumulat sa edad na 8 at walang takot na nakipagbalitaktakan sa mga batikang scholar sa edad na 17. Bitbit ang kanyang kaalaman matapang nitong tinuligsa sa kanyang mga akda ang katiwalian sa lipunan at simbahan na siya ring naging dahilan kung bakit ito naparusahan. Sa kanyang huling akda, nilagdaan niya ang isang confessional gamit ang sariling dugo at sinulat ang mga katagang I, the worst of all. Gayunpaman, kinikilala siya bilang the 10th Muse at Phoenix of America, isang babaeng nagniningning sa panahong ang lipunan ay para lamang sa kalalakihan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Mula sa 50-day deadline ay ibinabana ni US President Donald Trump sa 10 hanggang 12 araw ang palugit para ayusin ng Russia ang hidwaan nito kontra Ukraine. Pasarin ng isang Russian ex-president, nakikipaglaro lamang umano si Trump sa kanyang mga ultimatums. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, bibigyan ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin ng mas maliit na deadline para tapusin na ang sigalot nito kontra Ukraine, kung saan mula sa 50 araw ay gagawin na lamang itong 10 hanggang 12 araw para may pag-ayos, at kung hindi, mahaharap umano ito sa patong-patong na parusa. At kabilang na riyan na pagpataw ng mas mataas na taripa sa Russia at sa mga buyers nito ng kanilang mga exported goods. Samantala, ayon naman sa isang post ng dating Russian President na si Dmitry Medvedev sa kanyang X account na nakikipaglaro
naglalaro lamang daw umano si Trump sa mga ultimatums na maaaring maging isang babala na mas lumaki pa ang problema at masali pa sa digmaan ng Estados Unidos. Sa iba pang balita, 3 pasahero naman ang nasawi at marami ang sugatan kung saan wala pang eksaktong bilang matapos lumihis sa linya ng riles ang 2 bagon ng isang passenger train sa southwestern Germany. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 100 paserong sakay ng naturang tren habang isa naman sa mga titing ng dahilan ay ang malalakas na pag-ulan sa lugar na maaaring naging sanhi ng pag-apaw ng isang lagusan ng Emburnal na posibleng nagpasimula ng landslide sa embankment kung saan naganap ang insidente. Handa naman umanong tumulong ang mga biktima sa mga otoridad para sa isinasagawang investigasyon. Samantala, balita naman mula sa Italy, caught on camera ang pagbagsak na isang maliit na eroplano sa isang highway sa Brescia City noong nakaraang linggo. Ayon sa mga otoridad, 2 ang nasawi sa insidente, ang pilotong nasa 75 anyos at ang partner nitong nasa 60 anyos, habang 2 motorista naman ang sugatan na nadamay mula sa naturang plane crash na ngayon nasa maayos na ring kalagayan. Sa inisyal na investigasyon, sinusubukan pa umano ng piloto na magsagawa ng emergency landing sa freeway, ngunit kalaunay nawalan na rin ito ng kontrol. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news! Attention theater fans, yan ay dahil muling dadalhin sa Pinas ang legendary musical phenomenon na Les Miserables. Kung saan at kailan gaganapin ang shows, gayon din ang simula ng bentahan ng tickets, narito sa report ni Showbiz Angel. Never before seen format. Yan daw ang dapat abangan sa pagbabalik Philippine stage ng legendary musical na Les Miserables. Bilang bahagi kasi ng kanilang 40th anniversary, mapapanood sa The Theater at Soler sa Parañaque ang longest running and one of the most beloved musicals in theatrical history. Batay sa anunsyo, aarangkada ang Les Miserables World Tour Spectacular sa bansa mula January 20 hanggang February 15 ng susunod na taon. Magunita na 2016 pa nang huling dalhin sa Pinas ang Cameron Mackintosh production na Les Miserables mula sa panulat ni Alain Boublil at Claude Michel Schonberg hango sa nobela ni Victor Hugo. Ilang Pinoy na nga ang bumida sa nasabing musical, kabilang na riyan sina award-winning Broadway star Lea Salonga at international theater diva Rachel Ann Go. And speaking of cast, higit 110 cast and crew daw ang bubuo rito, both Filipino and international artist. Para naman sa tickets, ang pre-sale period ay tinakda mula August 4 to 7, habang ang general sale naman magsisimula sa August 11 exclusively via Ticket World. Bisitahin lang ang official pages ng GMG Productions para sa iba pang detalye. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan na sa aming pagbabalik, bagong silang na sanggol natagpuan sa tabing kalsada sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, from the court to the sidelines, L.A. Tenorio handa na bang iwan ng buhay bilang isang basketball player? At sa experts' opinion na ano-ano nga ba ang benepisyo ng finger exercise? Yan at panay pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, paglikas at pag-iingat dahil sa minor tsunami bunsod ng 8.8 magnitude na lindol sa Russia, ipinag-uutos ng DILG sa mga coastal LGUs sa Region 7 sa bansa. Para sa mga detalye, balita mo yan, Val Gonzalez. Val. Maging alerto sa hindi pangkaraniwang mga pag-along sa karagatan at lumayo sa dalampasigan. At huwag munang pumunta sa mga baybayin. Ito miskare ng laman ng inilabas na advisory at babala ngayon ng Department of the Interior and Local Government ilang oras matapos ang 8.7 magnitude na lindol sa east coast ng Kamchatka sa bansang Russia. Ayon sa advisory ng DILG, ang mga coastal areas sa bansa na nakaharap sa Pacific Ocean ay posibleng makaranas ng tsunami wave height na mas mababa sa 1 metro. Ang probinsya na kapatiwasan ay ang mga baybayin na kinabibilangan ng Batanes Group of Island, Cagayan, Isabela, Aurora, Albay, Sorsogon, Surigao del Norte, at iba pang mga lugar sa Eastern Visayas at Mindanao. Pinapayuhan ang mga LGUs na mag-activate ng kanilang Emergency Operations Center at Incident Management Teams at magtatag ng evacuation routes
directional signs at safe zones para sa mga nasa panganib na mga komunidad. Sa ngayon ay mayroon ng mga LGUs na tumugon sa babala at panawagan ng DILG at nagsasagawa na ng kani-kanilang preemptive evacuation. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan na patay ang isang lalaki matapos paulanan ng bala ng kanyang asawa habang nagtitinda lamang ng baboy sa Negros Occidental. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang nagtitinda ng baboy nitong umaga lamang sa Purok Camito, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, hepe ng DSB-PNP, ang biktima kinilala na si Rinaldo Canillo, 57 anyos, residente ng lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, habang sugatan naman dia ang kanyang asawa na kinilala na si Carlita, 46 anyos, na patuloy na ginagamot sa Don Salvador Benedicto Municipal Health Unit. Dagdag pa ni Villasario, nagtitinda umano ng ang mag-asawa ng baboy ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Na-recover sa crime scene ng dalawang basyo ng kalibre 45 na pistola at posibleng away sa lupa ang motibo ng krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buhay at hindi pa napuputol ang pusod ng bagong silang na sanggol na lalaki na matagpuan sa gilid ng daan sa Barangay Zamora, Miliasa City proper, lungsod ng Iloilo. Nakita ng isang residente na nakabalot sa jacket ang sanggol, may placenta pa at hindi umiiyak. Rumesponde ang Emergency Medical Services ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Pagdating ng mga responders, pinaiyak at nilinis ang sanggol at mabilis na isinugod sa ospital. Naniniwala ang mga responders na kaninang madaling araw lang isinilang ang sanggol. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa bata. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Make, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Umabot sa mahigit 1.3 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam habang 99 katao ang naresto sa serye ng anti-drug operations na isinagawa ng Police Regional Office 11 sa buong Davao Region mula Hulyo 21 hanggang Hulyo 27, 2025. Sa report ng PR11 na pinamunuan ni Police Brigadier General Joseph Arguelles, Acting Regional Director, kabuuhang 83 na operasyon ang naisagawa kung saan kabilang sa mga naresto ang 20 high-value targets at 79 na street-level individuals. Kabilang sa mga nakampiskang iligal na droga ay ang shabu, mga tuyong dahon na marijuana at mga halamang marijuana na may tinatayang halagang 1,319,481 pesos. Pinuri ni Police Brigadier General Arguelles ang dedikasyon ng mga unit ng nagsagawa ng operasyon at muling iginiit ang suporta ng PR11 sa mga direktiba ng Chief Philippine National Police Police General Nicolas Torre III. Ayon sa kanya, ang mga hakbang ay alinsunod sa utos ng pamunuan ng PNP. Ipatupad ang batas na may integridad, panatilihin ang tiwala ng publiko at maging masigasig sa laban sa kontra-iligal na droga. Patuloy ang PR11 sa papapaigting ng kampanya upang gawing ligtas at malaya sa droga ang buong rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ba'y madalas na nakararanas ng pangangalay o pananakit sa iyong mga daliri at kamay? Maaring dulot yan ng labis na pagod o paggamit sa iba't ibang aktibidad. Ngunit alam mo ba na may isang ehersisyo na simple at para lang sa ating mga daliri at kamay na makatutulong na maibsan ang mga ito? Alamin ang tinatawag na finger exercise at iba pa nitong benepisyo sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Nasubukan nyo na bang mag-finger exercise? Isa itong uri ng pag-ehersisyo na tamang-tama para sa mga taong madalas na nangangalay ang mga daliri o kamay.
dahil sa madalas na pagko-computer, pagmomotor, paghawak ng gadgets at iba pang aktibidad na gumagamit ng kamay at daliri. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagtanggal ng ngalay, nakatutulong din ang regular na pag-ehersisyo ng mga daliri para mapalakas ang kamay, grip, motor skills, flexibility, joint mobility at makaiwas sa mga injury. Bukod pa dito, napapabuti rin ng naturang ehersisyo ang koordinasyon ng mata at kamay, naiibsan ng stress at nagdudulot ng relaxation. Gayun din ang pagpapabuti sa blood circulation at joints at makaiwas sa discomfort para sa mga taong mayroon namang arthritis. Ayon sa Healthline, ilan sa mga finger exercise na maaaring gawin upang maibsan ang ngalay at makuha ang mga benepisyo dito ay ang mga sumusunod. Una na nga dyan ay ang finger extensor stretch, finger abduction 1, finger abduction 2, finger spread, palm presses, finger and hand openers, finger stretches at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, mainam pa rin na matutuhan ang pagsa-self-massage upang maibsan ang ngalay at trigger finger. Paalala rin ng mga eksperto na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng matinding discomfort o dislocated sa buto sa ating mga kamay at daliri. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong pinto ang nagbukas kay veteran point guard na si L.A. Tenorio. Dahil mula sa court, gagamitin ito ang kanyang husay sa basketball bilang bagong head coach ng Magnolia Hotshots. Ang anunsyo tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Isang bagong yugto ang sisimula ni veteran playmaker L.A. Tenorio sa kanyang career matapos italaga bilang bagong head coach ng Magnolia Hotshots sa PBA. Kinumpirma ito ng San Miguel Sports Director Al Francis Chua Lunes ng gabi sa Gilas, Pilipinas, Macau Black Bears friendly sa Araneta Coliseum. Papalitan nito ang dating head tactician ng Hotshots na si Chito Victorero. Bagamat ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Tenorio na manguna sa isang PBA team bilang head coach, may karanasan na ito sa paghawak ng kupunan bilang coach ng Gilas Pilipinas Boys Squad. Hindi man inaasahang magdala agad ng kampiyonato. Buo ang tiwala ng management na may maiaambag si Tenorio sa pagbangon ng Magnolia na hindi pa muling nakakakuha ng titulo mula noong 2018. Papasok si Tenorio sa bagong hamon sa kanyang career matapos ang mahabang panahon sa Barangay Ginebra kung saan niya nakuha ang 7 sa 8 niyang PBA championships, lahat halos ng kanyang finals MVP awards at iba pang individual na parangal. Mula sa pagiging court general, ngayon, si Tenorio ay sasandigan na bilang head coach. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, inilabas na ni popstar royalty Sarah Geronimo ang kanilang collab song ng Kings of P-Pop SB19. At kung K-pop naman ang pag-uusapan, Jennie ng global supergroup na Blackpink napiling honorary ambassador ng Seoul Tourism Organization. Narito ang report ni Showbiz Angel. Popstars in 18, number 1 trending topic sa X o dating Twitter ang katang umaaligid. Ito ang pagkasani puwersa ni popstar royalty Sarah G at P-Pop Kings SB19 kung saan makikita sa official music film na napasabak din sa aktingan ang mahalima. Umaaligid, mag-ingat-ingat ka at baka mabihaga ng mga Pero bukod sa mainit na pinag-uusapan sa X, nag-debut rin ito at number 1 and number 3 sa iTunes Philippines. Batay sa anunsyo ng G Music PH, record label na pag-aari ng mag-asawang Sarah Geronimo at Mateo Gatticelli. Sa ngayon, ibala sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin sa kanilang simula at wakas world tour. Sa mundo naman ng K-pop, #Face of Seoul. Ang K-pop superstar na si Jennie tinalaga bilang honorary ambassador ng Seoul Tourism Organization. Kabilang sa mga ibibida ng Blackpink member ay ang mga pasyal sa Seoul mula Gyeongbokgung hanggang Songsidong, habang magamit rin daw sa isang promotional video ang kanta ni Jennie na Seoul City. Si Jennie kasama ang mga kagrupong sina Lisa, Rose at Jisoo ay nakatakdang bumisita sa Pinas sa darating na Nobyembre bilang bahagi ng kanilang Deadline World Tour. Samantala, bukod naman sa singer, kahapon opisyal ding pinakilala bilang bagong honorary ambassador ng Korea Tourism ang K-drama superstar na si Park Bo-gum.
At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.